Magandang umaga muli sa inyo. Tuloy po ako ha. Tuloy tayo sa Acts chapter 17. I discussed the first four human philosophies: despising the gospel, preacher of the gospel, so being superstitious and ignorantly worshiping an unknown God. So, sa dulo, titingnan natin kung sino ang makaka-memorize nitong siyam. Okay? Okay, so I'll continue on in verse 24. This is the fifth sin. Panglimang kasalanang nakita ni Apostol Pablo sa siyudad ng Athenia. Let's go to the Lord in prayer. Father, we thank you once again for this opportunity to preach your word. At dalayan ko, Panginoon, na inyo pong patubayan ang gawain sa umagang ito upang mga salita po niyo ay makapanaig sa bawat isa at makita namin na yung mga salita bilang salamin at ang aming mga sarili alinman sa mga mababanggit na kasalanan nawa po ay pamalas niyo sa bawat isa upang ang wala pang kaligtasan ay mauwi sa kanyang pagkaligtas at sa mga naligtas na ay pati namin pong pakadalisayin ng aming mga buhay upang magningning ang liwanag at alat na binigay niyo sa mga ligtas. In Jesus' name. Amen. Palimang kasalanan ay makikita sa verse 24. And the text says, God that made the world and all things therein, say that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in temples made with hands. So right here, Paul declared the truth that God is the Creator. Ang Diyos ang naglalang. And tinuruan tayo sa eskwela, elementary, high school, college, na mga bagay nakikita nyo kasama ating mundong tinitiran ay biglang may sumabog. The big one. Boom! And then, pagkatapos ng bilyones na taon, yung sumabog na yun, napadpad sa karagatan at inanod, siyempre, may alon eh, nakarating sa pangpang sa dalampasigan. And siyempre, kailangan niya mag-survive mula sa pagiging may palikpik at buntot sa dagat. Hindi ka pwede maglakad sa dagat. So, sumampa siya sa dalampasigan, kailangan niya mag-adapt. We call that adaptation. So, nawala yung palikpik, nawala yung buntot, kailangan na niya ng mga paa para makagapang. Hindi ka naman pwede may palikpik at buntot sa lupa. So, nag-adapt. So, yung dating napakarami niyang paa, siguro tulad ng centipede, kailangan niyang bawasan na hanggang naging 4 at naging ang 2. Umiksi yung 2, naging 4. Umiksi yung 2, naging ang 2 yung paang gamit panlakad. At ikaw na yun. Yes, itanong niya sa science teacher kung saan galing. Unang tanongin niyo, huwag niyo muna sabihin si ma'am, ma'am, saan kayo galing? Huwag na muna. Kasi baka magalit, ibagsak ka kaagad. Saan po galing tayo, ma'am? Well, according to science, galing tayo sa mali, ma'am, hindi unggoy. Galing po tayo dun sa dagat nung may sumabog sa kalawakan na bagsak sa dagat, gumapang, napunta sa pangpang, naging centipede at kumunti ang paa, naging ang unggoy at naging ang ikaw. Ngayon, advance po ang mga taga-Athens. Sabi ni Pablo, ang Diyos ang naglalang ng mga bagay na ating nakikita. God made the world. And even the pinakamahusay at matalinong tao sa buong mundo, hindi lang sa panahon niya, kundi kahit sa mga darating na panahon after him, sabi po sa Proverbs chapter 3, verse 19 to 23, ito ang sabi ni Solomon. Baka mas matalino kayo kaysa kay Solomon? Sino presidente ang mas mahusay kay Solomon? Wala po. Saan ang ating presidente maging tulad ni Solomon? Hindi sa maraming asawa, kundi sa husay ng pamamahala. Nang sabi ng Biblia, ang bawat tatay o lalaki nakikinabang, nag-enjoy sa kanyang pagpapagal. Ngayon, nagpagal ka kakatrabaho, nagbayad ng buwis, tapos yung buwis mapupunta sa bulsa ni Salde.
At iba pa. Napakasakit, ano? Kahit yung mga artista ng lalaki na binabayad, naiinis. So sabi ni Solomon, Proverbs 3:19-23, The Lord by wisdom hath founded the earth. So mali ang science. Na ang mundo, galing sa pagsabog, nalalang. Ang Diyos, si Jehovah, naglalang ng alin? Hindi ng planetang Earth. Hindi tinawag na planet ang Earth. Always land or Earth. By understanding, He hath established the heavens. Plural yung heavens dito, that refers to the firmament. Sabi ng science, universe. No, it's firmament. Verse 20, by His knowledge. His refers to the Lord. The depths are broken up. So, yung lalim, alam niyo yung pinakamalalim sa buong karagatan? Marianas Trench. Okay, yung pinakamalalim na yun, alam yun, lalang yun ng Diyos. And the clouds drop down the dew. In modern word, that refers to the atmosphere. Yung atmospheric elements, lalang ng Diyos. So, mas pinili kong paniwalaan ang sinabi kasi si Solomon mas matalino kaysa sa mga scientifico. So, balik tayo sa text. Ang Diyos na naglalang ng mundo at lahat ng nanriyan. Nandito ba tayo sa mundo? Yung aso nasa mundo? Yung mga insekto. Lahat. Ayun, no? That suffices. Pero pagdating nyo sa eskwela, sa universidad, sa paneo, tuturuan kayo ng mali. Kaya nga, isa namin membro, kailangan disiplinahin because he changed. He changed. Okay? Sayang. But, nas naniwala siya sa sinabi ng profesor, kaysa sa taong nagmamalasakit sa kanyang kaluluwa, ang pastor. Kaya hindi nyo pwede despise ang pastor nyo. Kasi tinawag nyo para kayo ituruan at daling kayo sa Diyos. By the time you face God, mamamatay kayo, kayo ay perfecto. Yes, you are not perfect dahil kay Christ. Pero kailangan pang kumpletoy ng Kristiyano in practice. Yun ang trabaho ng pastor. Hindi siya orador, hindi siya taga-aliw sa atin pag may namatay, may malungkot. No, tinuturoan niya tayo ng mga salita niya para yung mali, may tama. Yung baluktot nating isip at ugali, may tuwid. No. Yung mga pamahiin natin, malis. Yung maling pagsama natin, may tama. Kasi yung mga nakagawa natin ay marami niyang baluktot. So yung panglimang kasalanan na nakita ni Pablo sa Athenia, mali ang pananaw nila tungkol sa pinanggalingan ng mga bagay dito sa mundo. But I warn you, pagdating niyo sa school ay tuturo sa inyo mali. Na huwag niyo awayin ng teacher niyo. Okay? Kasi mali rin na naituro sa kanya. That's right. Yeah. Nung ako'y nag-aaral sa kolehiyo sa Catholic school, mali ang tinuro bago akong Kristiyano. Nakikipagtalo ako sa teacher na madre. So I realized na mali. I stopped. E nung una, mababa mga grado ko kasi ang sagot ko, hindi according to Catholic theology, according to biblical theology. Sabi ko, hindi ako papasa nito, kailangan itama ko ito. Kailangan sundan ko muna yung tinuturo niya kasi yun ang gusto niya. So sinunod ko, kaya nakapasa ako, nakagraduate. Pero hindi ko pininiwalaan. That's right. Ngayon, kayo sa mga public school, private school, ha? Tingnan niyo ang Bible. Iba sa turo nila. You don't have to believe that. See? Hindi nyo kailangan makipag-away. So, Paul saw that as sin. Baka meron sa inyong ganun ng kaisipan at pananaw. Kasalanan po yun. Iwaksik na natin. That's right. Kasi kung di tayo mabot sa Paskuhan, may impyerno tayo. Hindi po ito pa rin ako. Bakit pag Christmas, wala namamatay? Marami. Lalo yung pagtas ng bagong taon, bakit? Nasobra na? Kain. Lechon dito, lechon doon. Yes. Nasobra. Sabi ng mga doktor, ganyan. Pag sabi niya, huwag tayo mag-laboratory test after ng bagong taon. Kasi sigurado, marami kayong pinanin. Palipasin mo na mga isang buwan. Yung iba nga, hindi na umabot na isang buwan. O, pang-anim, nakasalanan.
Balik tayo sa verse 16. Nakita niyo na yung una nakita ni Pablo. Ang buong syudad, wholly given to idolatry. Buti na lang ang buong syudad ng Taguig hindi lubos sa idolatria kasi mayroon dito katawan ni Kristo. Asan yung katawan ni Kristo sa Taguig? Nandito. That's right. Amen. Hindi? Meron naging estudyante sa CBMS. Miyembro dyan, no? Sa, yung kay Hill Laurena. Yung malaking Baptist Church. Tapos, so sabi ko, ba't ka nagtatanong kung may Wednesday service kami? Hindi, gusto ko lang pastor pumasyal. Pag sinasabihin ko sa mga sitas, ang sinamaan mo mali eh. Hindi niya papansinin. Kung ano yung mga viral issue, yun ang ibibida sa akin. Halimbawa, sabihan ba naman ako, Pastor, alam mo ba, nag-viral na yung sundalong bulag na opisyal? Miyembro pala namin at magbabible school. Sabi ko, ayos ha. So, tuwa ka ngayon kasi mga biga at mga miyembro nyo. Ang sabi ng 1 Corinto 1:18 pababa, ano ang hinirang ng Diyos? Sabi sa English, base things. Alam niyo ang base things? English yun ha, Tagalogin natin. Mga bagay, mga taong walang halaga sa mundo. Nagkaroon tayong halaga kasi niligtas tayo ni Kristo. That's right. Kung wala yung kaligtasan ni Kristo, you're nothing. That's right. Kahit matalino ka, mayaman ka, wala ka. That's right. Wala kang halaga. Kasi ang katumbas ng kaligtasan, sabi ni Kristo, higit pa sa halaga ng buong mundo. Amen. Kaya kung may utak ka, gamitin mo ang utak mo. Gusto mong yumaman tulad ni Sandy? Kailangan si Sandy? Wala akong apelyido binabanggit. Ang dami namang Sandy dyan. Meron mo, ang dami niyang passport. Wow. Para makakuha ka ng foreign passport, kailangan mayroon kang 500,000, hindi lang 500,000, thousands of dollars na investment. Ang hirap ng Bicol, pero siya ang yaman. Yung multi-kunting milyones na tip ng mga empleyado niya sa restaurant, hindi niya maibigay. By law, ang tip na natatanggap na restaurant, hinahati dapat sa mga empleyado. Hindi nire-release kasi sinasarili tak. Ganun kaswapang, ganun kagamit. Kaya pag nagkita kami, Sunday, sabi ng Biblia, wala kang halaga. Kung may utak ka, dapat ang inuna mo kaligtasan. Di ba kapartido mo si Alfredo Garbin na lumaki sa Sunday School na Southern Baptist Church? Pero dahil nang pumasok sa politika, nominee number 2, hindi na nagte-church. Ngayon, numero 1, protector, supporter ni Sunday. You see? I had a source, yung second congressman and the first na sa nominee, and then I resigned si Sunday. Grew up until he became a businessman in a Southern Baptist, doon sa Legazpi Sunday School. Faithful church member. Nung pumasok sa politika, he stopped. Meron mo kung nasasaktan ng Southern Baptist na preaching, lalo pa sa Biblical Baptist preacher. Okay? Sayang, kita nyo, nakakakorap at nangungurap din. That's right. Kaya nilalabanan ko ang Kristiyanong papasok sa politika. Bakit? Mali. That's right. Amen. May panahon diyan sa atin ang Diyos. Kailan? Sa milenyo. Amen. Doon ako. Doon tayo. Talagang aktibong. That's right. At ang termino doon, hindi 3 years. Hindi 9 years. 1,000 years. Kung may utak ka, gamitin mo ang utak mo, doon na sa mas matagal. Hindi yung 9 years. Barya yan. Kita nyo? Ang pagsamba nila ay maraming idol. Buti na sa Taguig, wala kayong tulad dun sa Ortigas, ano? Ano niya dun sa Ortigas, Corner Edsa? Edsa's right. Revolto ba yun?
Sinasamba ba yun? Yeah. Yes. Meron di ba kayong katulad niyan dito? Wala. Doon sa unang pinto, meron. Maliit lang. Dati ang church namin sa Project 3 yung nasunog. Eskinita kami. Second lot. Pagdaan mo sa eskinita, sa kanan mo, ang laki yung rebulto ni Nazareno. Nazareno. Ang dumadalo doon na regular ay si asawa ni FPJ, Susan Roses. Kaya naiingit sa amin kasi ang pupunta lang doon, ilang tao sa amin, ang dami. See? Ang Athens, ang daming rebulto. Baka may mga rebulto pa kayo, ha? Baka sa kwarto nyo, meron kayong larawan doon ng sino man. At tapos, itinitirikan yung kandila, pinupunasan nyo, tapos mananalangin kayo. Rebulto po yun. Kahit litatay ng tatay nyo, kung patay na, hindi ka nun maririnig pag dinasalan mo. Ang mga Vietnamese may ganyan. Inaalayan, may ilaw. Pag Chinese New Year, kahit saan sila galing, pupunta para mag-alay doon. Kahit pinapaupa na ang bahay na yun, may isang kwarto na hindi pwede gamitin. Nandun yung mga ninunod niya. So, para sa ating mga Pilipino din, ang dami din nating mga rebulto. At pinagbabawal po ng Bible ang rebulto. Bakit? Ang parusa niya na yung impyerno. Hindi ka mapupunta sa langit by the time na matay ka, nang tinatawagan mo rebulto. Ngayon, kung ayaw niyo maniwala, subukan niyo. Pero pagdating mo sa impyerno, wala akong second chance. Too late. That's right. Kahit manalangin ka pa na mga kamag-anak mo ay pabalikin ka para sabihan sila, hindi magbibigay ng second chance. That's right. Our chance is only once while we are alive. Kaya napakalaga po, kung meron pong itong kasalanan, itong pang-anim ay tunay sa inyo, bitawan nyo. Amen. Isuko nyo sa Diyos. Amen. Kasi hindi kanyang dadalhin sa Diyos. Sa impyerno. Nung ako sa kolehiyo, dahil nag-aaral sa Catholic College, tuwing alas 6, nagro-rosaryo ako. Rosario. Hindi yung Rosario yung pangalan. Holy Rosary. Except pag Friday. Kasi day of inuman ng mga estudyante. Sabado balik, linggo, mag-attend ng Mass. Dahil Katoliko kami, hindi ko naman alam na mali. Tapos pag Semana Santa, kami ay aktibo sa Santo Entierro. Naintindihan niyo yung Santo Entierro? Hindi. Kayo pala debotong mga lusaw kayong Katoliko. Ang Santo Entierro sa prosesyon, pag Biyernes ng gabi, yan na nasa dulo. Yung nakahimlay na Kristo. Yun ang panatan ng tatay namin. Nakapaa kami, iikutin ang buong bayan. Nakahawak doon. Kaya mapipil mo pala ang sakripisyo pag nakapaa ka naglalakad. Sino sa inyo nagpaa, papunta, mula bahay niyo papunta dito sa church? Hindi. Kung hindi nakasapatos, magta-tricycle, sasakyan, papasok dito, nagdurusa sa init. Tama? Mainit, ano? Okay? Walang kapagod-pagod. Pero nung naligtas ako, binitawan ko. Naligtas din ang tatay namin, binitawan. Binitawan niya, devotion na yun. Tapos pagpatay ang Diyos, kinalingguhan, di ba? May salubong, alam niyo yung salubong? Okay? Tapos may mga itatapo din ng mga anghel na mga papel na ginupit. Tapos binidisyon na niya ng pare. Hindi talaga kayo mga ano, no? Hindi kayo Katoliko? Ako. Itatapon niya, linesyon ng pare, pupulutin namin yon kasi utos ng tatay namin. Pag uwi sa bahay, susunogin niya para yung mga taxes bago ilarga sa sabungan na pausukan.
pamahiin yun. Oo. Madalas panalo. Kasi apostol ang tatay ko. Apostol siya. Isa sa mga apostolos. Bakit naman nanalo? Kasi maraming vitamina manok niya. High quality ang pagkain. Okay? High ang quality ng breed. May mga blood clotting na gamot. Kaya kahit mga sugatan, hindi agad aagas ang dugo. Hindi niya mararamdaman, kaya nananalo. Pero kung lagi lang lugaw, may nang manok. May mga blood clotting siyang gamot, pinapainom. Para pag nasugatan, hindi ka agad mag-bleed. Hindi, by the time namatay siya, tumatakbo na yung kalaban. Nabitawan din niya yun. Yung revolto, nabitawan. Kaya mga kapatid, hindi tayo makakapunta sa langit kapag gano'n. Next, nakasalanan. Look at number 7 to, verse 26. Verse 26. And has made of one blood all nations of men. So, ang Diyos pala gumawa na isa lang lahi. Anong lahi nyo? Tao. Ikaw, anong lahi mo? Hindi, kayo manggiya ko eh. Alam nyo, ang Pilipino mayabang din. Kayong mga puti, ay, hilaw kayo. Kayong mga dilaw, di ba may mga dilaw na lahi? Na kulay? Kayo, hindi ko alam kung hilaw yan o wak. Yung mga may itim, ayan, natuto. Sa yapan ng Pilipino, kami ang tunay, katamtamang luto. Kayo manggi. Hindi sinabi ng Diyos, iba-iba ang balat, iba-iba ang lahi. Isa lang ang lahi. Pero nila yung galing kay, doon sa sumabog, napunta sa dagat, gumapang, okay, at naging unggoy at tao. Isa lang ang pinagalingan natin lahat, galing kay Adan, lalang ng Diyos. At pinayagan niya na bawat mga bansa ay titira sa amang parte doon ng mundo. All nations of men to dwell on all the face of the earth and has determined the times and the bounds of their habitation. Kaya tingnan niyo ang mundo ngayon. Bawat bansa mayroong mga tinatawag na boundaries. May mga boundaries. May mga borders. And it's there. Kaya hindi ka pwedeng pumunta sa isang bansa na wala kang hindi lang passport. Kailangan may visa. Alam niyo kung saan nagsimula ang issuance ng visa? Sa Bible. Many years ago, nabasa ko yan sa Manila Bulletin, Panorama Magazine. They cited the time of Cyrus the Great. Okay? You see? I-check nyo sa DFA. They know that. You see? Saan yun ang galing? Sa Bible. In the history of humanity, doon nagsimula ang pag-issue ng hindi passport, visa. The authority to travel from one nation to another. So ngayon, anong mali dito? Nauuwi na tayo na isang araw ang buong mundo magiging isa. And ang fake na leader niyan ay si Antikristo. Kasi gusto niyang pangunahan ang gagawin ni Kristo sa millennium. Okay? So yun yung fake. Maraming tao madideceive yan. Kaya kung gusto nyo na magkaroon ng visa para makarating kayo, makapasok kayo sa millennium, tiyakin nyo na kayo ay naligtas. That is the only visa you need. Amen. That's right. Kahit may visa ka sa mga bansa, pag wala kang visa, walang visa ang visa mo. Are you saved? Kung alin dito sa mga kasalanan ay totoo sa inyo, kailangan nyo ng pagsisiyan niya. That's right. Kasi kung hindi ka makakatanggap ng visa. Wala sa atin dito may gustong mapunta na impyerno. Alam niyo, kinatatakot ng tao mamatay? Kasi hindi mo alam saan ka pupunta. Ayun talaga ang normal na nakakatakot. Kaya kung maaari, tatawagan mo kung sino-sino. Pero ang taong nagsisi at sumampalataya kay Kristo, may katiyakan
na doon ka pupunta sa presensya ng Diyos. That's right. Susunduin ka pa nga niya, papasundo ng mga anghel. Hindi ng anghel na may karit. Kaya nakakatakot sa isang ligtas, death is temporary. Pag sara mo ng mata mo, pag ubot mo ng hininga, you will be in the presence of God. Mabilis pa sa biyahe sa speed ng, ano ba pinakamabilis? Sound or light? Light. Oh. Mas mabilis pa sa light. Pero mo yan, just remember, kung na-save ka. Pag hindi, naku. That's right. Grabe ang struggle ng tao, hindi ligtas. That's right. Pag dating ang oras na mamamatay. Kaya iba natatakot, ayaw. Lalo yung mag-isa ka. Hindi? Kung save ka, you don't have to worry. Kasi hindi ka mapupunta sa lugar na nakakatakot. Kundi lugar na kung saan nandun ang Diyos. So ito ay isang kasalanan na kung saan hanggang ngayon may mga bansa na ay nagpapalaki. Bakit gusto makuha ng China ang West Philippine Sea? Maraming yamang dagat. That's right. Dami dyan natural gas. Na-survey na nila yan. Ayaw ba ng China makuha muli ang Taiwan? Kaya tinitingnan niya ang Russia, Ukraine. Kumbaga, ang Russia gusto niya makuha pa rin ang Ukraine. Yeah. Kaya biro mo, ayaw na ng mga Russian young men na magsumama sa military. Kasi it's a suicidal death. And yet, ginagamit ng gobyerno nila ang pwersa para lang. Kasi kailangan niya eh. See, kita niyo mga bansa nagpapalaki ng kanilang mga sakop. And that is a violation of this. Alam niyo ang pinakamalit na bansa? May bansa sa Europe na napakaliit. Luxembourg. Sabi ng isang artikulo, malaki pa ang Rhode Island, state of Rhode Island, where the First Baptist Church ay nagsimula. You see? And yet, mayaman sila. Oh. So, kasalanan po ito. Ito mas kasalanan na nangyayari, nagagawa ng mga nasa politika na hindi masyado sa atin. Pero, ang application niyan, may lupa ka, habang tulog, inabanti mo yung moon. Inabanti mo ang moon. Mali po yun. Or, nakakita ka lupa bakante, wala naman tao, pasok tayo. Sa Montalban, maraming ganyan. Overnight, nakakatayo ng bahay. Overnight. Darating ng gabi. Kumbaga, ang bibilis. Magtitirik ng bahay. Kinabukasan, pagdating mo, may bahay. Oh. Susunod ka ngayon sa batas. Hindi mo pwedeng palisin yun. Kailangan meron lilipatan. Kasi yung tawag doon ay professional. Hindi informal. Professional. Settler. Darating nga pa na lilisensya na yan ng gobyerno. Kasi it requires a skill. Meron mo kailangan ng gamit ready na. Pagdating ng gabi, kung magdamag, tatayo kayo. Kinabukasan, mabuta mo, nagkakapi na. Last week wala ito. Bakit? Nandito na ito. Okay. Yan ang common problem. Kaya ang lupa sa Pilipinas, hindi ka nakakatiyak. Kaya kailangan bantayan mo. Kasi kung hindi, sayang. Pangwalo na kasalanan. Verse 27. Ito mas common sa marami sa atin. That they should seek the Lord, if haply they might feel after Him and find Him, and though He be not far from every one of us. So gusto pala ng Diyos na hanapin natin ang Diyos. Kaya tayo iniimbita sa church para marinig sino ang Diyos. That's right. Anong gusto ng Diyos sa atin? Kailangan ko ba ang Diyos? Sabi ng mga pilosopo sa verse 8, hindi. Kailangan mo Diyos, hindi lang pag malapit ka na mamatay.
Marami pang namamatay na hindi alam niya mamamatay na. Yeah. Natulog, hindi na nagising. Yeah. Expression, impyerno. Kaya napakalaga. Ako'y nananawagan sa inyo mga kaibigan na batid, kung hindi pa kayo ligtas, mag-decision na kayo. That's right. Yan ang greatest gift niyo dapat That's matanggap ngayon, Pastor. Mm. Kahit wala kang 13 month, kahit hindi ka malang pinaskuhan ng mga anak mo, pero kung hindi ka ligtas, kahit ang yaman mo, wala. That's right. Napakalungkot ng buhay. Kung mayroong greatest gift na dapat matanggap ang tao, and that's the gift of eternal life or the gift of salvation. Na binibigay ni Kristo ang libre. That's right. Amen. Mamaya maririnig niyo paano matatanggap yan. Okay, pang-siyam na kasalanan. Verse 28 and 29. For in Him we live and move and have our being, as certain also of your poets have said, for we are also His offspring. For as much then as we are the offspring of God, we ought not to think that the God is like unto gold or silver or stone, graven by art and man's device. So, huwag natin pong tanggihan ang Diyos. Ang kasalanan ng mga taga-Athens, they are rejecting God. Yung Epicureans, we don't need God. Matatalin yun, magagaling. Sabi ni Pablo, ang ating buhay nakasalalay sa Kanya, the word live. Yung ating paggalaw, the word move, paglipat. Marami yung tao hindi nagtatanong sa Diyos kung tamang lumipat. Lipat ng tirahan, lipat ng trabaho. The word move there means when we move from one place to another, kailangan natin sumangguni sa Diyos. Kaya madalas ang Kristiyano nagkakabulbul ang buhay sapagkat lumipat ng tirahan, lumipat ng trabaho, lumipat ng ministry, hindi tinanaw ang Diyos. Ehemplo, Elimelech and Boaz. Also, our being, ang ating pong kabuhang katayuan, kalusugan. Saan nakasalalay ating kalusugan? Sa Kanya. Ang linaw niya. Our being rest on Him. Kasi kahit malusog ka, kung gusto pa na ng Diyos kunin, you're dead. That's right. Kita niya mayayaman, kaya magbayad. Pero hindi kayang bayaran ay ang extension ng buhay o buhay. Kasi, yang buhay nakasalalay sa Kanya, kaya dapat doon ka didikit. Kasi siya may hawak niyan. Yung hininga, sa Kanya. Kahit pa lahat na ng protector nandyan sa iyo, when God moves, wala. So, kasalanan po, natanggihan natin ng Diyos. Ngayon, tingnan nyo ng verse 30. Anong gagawin ko para hindi ako magsuffer dahil sa mga kasalanan na nabanggit? Sabi ni Apostol Pablo, in the times of this ignorance, hindi nila alam na mali ito, kasalanan to. And kahit tayo, hindi natin alam na kasalanan palang mapamahiin, kasalanan palang sumamba sa rebulto, kasalanan pala na tanggapin yung matinuro ng siyensya. Akala natin, dahil scientific, it must be good. Hindi. Akala natin, may mga ginagawa tayo sa buhay, na akala natin, okay lang, everybody is doing it, pero kung mali sa Bible, mali po yun. So, ang Diyos, the word winked, binigyan tayo ng biyaya ng Diyos, parang pinapadama tayo. Ganun kahaba ang pisi ng Diyos. The fact na hindi pa tayo patay at hindi ka ligtas at buhay ka pa, ikaw ang beneficiary ng sinasabi ng Diyos dito. But now, God commanded all men. Yung word na men dito, lahat ng tao. Everywhere. Saan ka man nakatira? Yep. Mayaman, mahirap. Saan ka man dito sa mundo? To repent. That's right. Magsisi. Amen. Kasi ang kaligtasan, dalawa requirements. Number one, kailangan magsisi. Saan? Sa mga maling kaisipan, maling paniniwala, maling gawin. Maaaring ang siyam dito, ang isa doon sa siyam, ay tunay sa iyo. I am sure sa ating mga Pilipino, ang isa dito, tunay. May iba dyan na hindi sa atin applicable kasi hindi natin yan ginagawa. Pero may isa dito, yung rebulto, amen? Yung sumasamba tayo sa reliyon,
nating kinagisnan, tapos mali. Yun. Hindi natin alam na mali kasi ginagawa naman ng lolo, ng magulang, everybody. Pero mali pa rin. Kailangan natin yung pagsisihan. Iwanan, talikdan. At, sabi nga ni Kristo sa Mark 1:15, we need to believe the gospel. Yun yung visa na sinasabi ko kanina. You need to repent and believe Jesus Christ. Na siya'y namatay sa krus, nilibing, nabuhay muli. Para makatanggap ka ng visa. Ano yung visa yun? Kaligtasan sa pagtungo sa impyerno. Pag nanatili ka dyan sa kasalanan mo, alin man dito sa siyam, sigurado mapupunta ka sa apoy ng impyerno. Kahit ligtas ka na, hindi ka mapupunta sa impyerno, your life will be destroyed. Masisira ang buhay mo. Bakit? Sin destroys. Wala akong kasalanan na nakakapagpatibay. Pinadadama ka lang ng diablo. Every sin is destructive. Nasisira ang relasyon, nasisira ang trabaho, nasisira ang buhay, nasisira ang ministeryo. Kahit Kristiyano, pastor, missionary, pag pumasok sa kasalanan, his life, his ministry will be destroyed. Ano man ang pinundar mo ginawa, masisira yun. Kaya mga kaibigan, pinakamalaga dito, alin man dito sa siyam, pagsisiyan mo, at sumampalataya ka kay Kristo bilang tagapagligtas. Huwag mong tularan yung iba sa 32. Anong sinabi sa 32? When they heard of the resurrection of the dead, some mocked. Kinutsak nila. Yes. Si Kristo, tagapagligtas? Kalokohan niya. Hindi ako naniniwala niyan. Sinasabi ng bisita niyong preacher, mag-ingat, mga pag-uwi mo, nakahimlay ka na. You will go to hell. Bakit? Nireject mo yung narinig mo. That's right. Kaya ang panyaya ko sa inyo, kung itong sa siyam na ito, may isa dito ang tunay sa iyo. Time to repent. And ask Jesus to save you. That's right. And He will give you eternal life. And you will enjoy that visa. Oh, mas greater ang visa papuntang Millennial Kingdom kaysa sa visa papuntang sa kanila. O saan nyo gusto pumunta ang visa? Sa China? Huwag natin kamuhian sila. Kasi para tayo si Jonah niyan. Alam mo si Jonah? Ako pupunta ni Ninive, patapos nila kaming pahirapan. Diba? Halimbawa, sa ako pintahin ng China. Mamahalin niya mga kinship? Siyempre hindi. Lakas ni Sister. Pero, kailangan din silang preach. That's right. Yeah. Let's not hate people. We must love people kasi makasalanan din sila tulad natin. Kung ito dinadala ko po sa inyo kapag naniniwala kong kailangan nyo ito. Kung hindi kayo ligtas, repent and receive Jesus Christ. Para huwag kayong mapunta sa impyerno, makatanggap kayo ng visa. Automatic ang visa, hindi nyo antayin sa email, hindi nyo antayin sa cellphone. It's immediate. Mag-pray tayo. Panginoon, salamat po sa inyong mga salita. Salamat po sa inyong kabutihan. Nawa po ay pamusapat panayigan nyo sino man na hindi pa po nakatiter ng kaligtasan, that they will repent and receive Jesus Christ as the Lord and Savior para makatanggap sila ng buhay na walang hanggan at katiyakan ng pagpunta sa inyong presensya at sa inyong kaharian. In Jesus' name. Amen.